doon na siya'y balaod. Pag-ingon diya sa Hebro, sa 15, nag-ingon, Wayomer ud Elohim el Mushi utumar al bini Yisrael Yahweh Elohim Abotikim Elohi Yitzchak Elohi Abraham Elohi Yitzchak Elohi Yaakov sila kani Ji Semi Li Olam unsay buot pusabot pag-ingon niya Li Olam Li Olam ang gisulat sa kung gikompleto pagsulat sa mga Bible scholar dili unta masulod ning Lord at Diyos kung gikompleto unta pag-translate ano unsa na may giluagan nila gamay gingnon na lang nga magapadayon sa walay katapusan. Mo ni akong ngalan sa walay katapusan, sa walay katapusan. Mo ni walay sa walay katapusan. Mo na ang gihatag kahulugan sa mga Bible scholar. Apan unsa ang kompleto sa ulam? Nagaingon dire, ano magapadayon sa walay katapusan? Ang kahulugan sa ulam nagaingon diri unchanged dili usbon unchanged o dili mausap unchanged sunod definite ambot ko sabot definite fixed wala siya kulang, wala siya sobra. Definite. And forever. Sa ito pa, forever. Sa ito pa, pag-ingon ni amang Yahweh nga, Ji Shemi Le Olam. This is my name. Unchanged. Definite. Forever. Sa ito pa, muni akong ngalan, dili mausap, walay kulang, walay sobra hangtod sa kahangturan. Muni kahulugan sa ulam sa Hebro. Pero ang gibutang lang sa mga Bible scholar walay katapusan. Karon sa siyang Yahweh naaman sa ubang pinulungan nag-ingon kining gitawag o tugob siya sa kaalam o kahibalo. Ito pa, amot ko sa tugog, wa pa gani mahitabo, nahibalo na siya. Sa atong buhok, nakabalo na siya, pila. Sa atong kasing-kasing, uno na, nahibalo na siya. Sa gitawag niya siya, kanang tugog sa kaalam. Tugog sa kaalam o kahibalo. Ito pa, nahibalo na siya unsay dangatan. Naghatag siya o pasidaan dayon. Unsa may iyang pasidaan? Jeremiah 8:8. Una ko ta Daniel City 25. Dunay tao nga magunahuna sa pag-usab sa kasuguan. Sa to pa ang iyang mga balaod baga dunay tao nga maghuna sa pag-usab sa kasuguan. Ang dayan ni bawaan ang Sabado, ang Levitico, o kini wa nila mahibawi nga dunay balaod. Ato pa nagpasida na siya nga dunay tao nga maghuna sa pag-usab sa kasuguan sa mga panahon, katungas panahon ug mga panahon. Sunod, gipun-an pagid niya Maya Kapitulo 8, verse 8. Unsay giingon diri? Unsaon man yung pag-ingon? Kining panahon na niya. Night time nga ang mga basahon sa mga saserdote o sa mga eskriba, mga linukot nang nakuha ngadto sa dumadapig sa kaway. Nag-ingon si Jeremiah,
unsaon ninyo pag-ingon nga kamo manggialamon ang kasuguan o ang pulong ni Amang Yahweh anaan ninyo. Apan ani akaron ang bakakong dagang sa mga scribe, mga iskriba nagabuhat og bakak. Kining iskriba mao ni ang magsusulat. Unsay mga kuan diya sa templo, sila ang magsusulat. Tawag ni siya, in other words, mga iskriba, mga writers. Bilong na ni sa isa kitawag og mga Bible writers. Unsay gingon diri? Apan ani karon ang bakakong dagang sa mga iskriba nagabuhat og bakak. Naanay pasidaan si Amang Yahweh. Sa panahon nila ni Jeremiah, ang pulong ni Amang Yahweh wala pa matawag o Bible. Matawag ingon ani. Karon ang Roma harita sa panahon sa apostoles, wa kitay record nga ang mga Roma na convert sa makagagahom sa Israel. Nga naman, kay pag-abot nila sa Roma silang Pablo nagwali, gidakop mangga sila tungod kang Yeshua. Roma 1:25. Dito sa Hebro, ang ingon diri kay ang tinuod mahitungod sa Dios dinhi singular, pero sa Hebrew Bible Elohim plural. Sa ingon dito kay ang tinuod mahitungod sa Elohim, kinsa man ang Elohim, ang Amahan o Anak, si Amang Yahweh o si Yeshua. Munay kuan sa Elohim, Yeshua. Sa gingon, kay ang tinuod mahitungod sa Elohim, ilang gilisan o bakat. Sa pa, bakat na ang gipuli sa panahon sa Roma. Una nga, wa kitay record nga ang Roma na convert sa tinuod nga makagagahom. Wala kay record. Pero natay mabasa sa Biblia nga ang Roma ilang gilisan ang makagagahom sa mga apostolis, ilagay ang gidakop, ipangpatay, tungod sa pagwali sa ngalang Yeshua, tungod po sa mga Hudiyo. Kaya ang mga Hudiyo, doon ay mga budhiyong Hudiyo nga ilang gitugyan si Yeshua ngadto sa kamatayon kay wa sila modawat. Sa tupa ang Roma o ang mga saserdote, natin mabasa diya saserdote, Pangulong Sanhedrin pag ito, nga nagdakop nila, gipinahan pagani sila, nasa buhat, kung wa ko masayop, 5:27. Nga, di ba, gipapinahan mo mapag-ayo, nga sa dili sa pagsangyaw sa maong ngalan apan unsa inyong gihimo, gilukop ninyo sa pagsangyaw. Kato pa, daan na sa Roma, wala pa mabiblia, ila nang giusa. Naabot tayo mabasa nga gipangkuha ang mga linukot na balik sa balikan gamay kay atong klarohon ang mga basahong linukot sa panahon sa nasod sa Gresya, nasod sa Greece, upat ka general, apo ni si Antioco Epiphanes. Ini si Antioco Epiphanes mo ni apo sa usa sa general Epiphanes. Apo sa usa sa general, upat ka general ni Alexander the Great nga mao si Seleucus, kung wa ko masayo, Seleucus, apo ni si Antiochus Epiphanes. Tuig 33 down, 33 pa down ni siya,
BC, ilang gisulod ang templo sa Samaria na dito sa Mount of Gerizim. Ilang gikuha ang templo dayon ilang gimarkahan og Temple of Zeus ang Samaria. Dayon ilang giadto ang Juda ilang gyapon gikuha ang gamit dito sa templo. Gikuha nila kanang gamit sa templo. Dayon ilang unsay gihimo nila sa templo sa Juda, ilang gibuhatan og rebulto ni Zeus. Zeus. Rebulto ni Zeus o gihalarag baboy. Angkon nga ni-revolt si Judas Maccabees una nga nakadaog sila. Sunod nga gikuha ang mga basahon panahon sa Roma tuig 70. Tuig 70 gilusob ang Hudiyo or ang templo sa Hudiyo, gikuha gyapon anang gamit. Muna nga naa sila mo bitaningon si Jeremiah unsaon yung pakingon nga kamo mangyalamon nga ang kasuguan o tura niya mangyari na akin yung apan aniya karon ang bakakong dagang sa mga eskriba nga nagabuhat og bata. Pero nahitabo ba ang giingon ni Jeremiah nga dunay mga Bible writers nagbuhat og baka? Ganus ani. Okay, atong kanon ha. Nalipay ta sa mga Jehovah's Witnesses kay sila kusog pud kay ng research niya kini nga dokumento ilang nakuha dito sa basahon sa a Greek and English lexicon to the New Testament by G. Parkhurst. Revised edition 1845 on page 347 under Koyos. Unsay gingon diri? During the second or sometimes during the second or third century. Ang century 100 sa to pa gikan sa in between sa 200 to 300 ining AD. After that. Nagaingon diri. During the third or the second during the second or third century CE, the Tetragrammaton. Kining mga Bible scholar nga kadili mga Hebrew makakita gani o kanang singala ni ingon ana ilan ang tawag Tetragrammaton. Di na nalalito kong Yahweh o sa ato pa YHWH. Matod pa diri sa Bible scholar, the YHWH was eliminated from the Greek text by the Caphist. Napaka ba ang giingon ni Amang Yahweh nga pulong gihatag kang Jeremiah? Wala. Jeremiah Kapitulo 8 verse 8. Non sa giingon diri was eliminated by the Greek text by the Caphist. Unsay rason? Ilang rason diri? Who did not understand. Usa sa mga rason, wala ka sabot. Did not understand. Munay usa sa rason nga nganong ilang giumit understand. Sunod nga rason nga nganong ilang giumit nagaingon diri who did not appreciate the divine name. Wala ganahi. Did not appreciate the divine name. Divine
Divine name. Name. Sa to pa, nganong wa nila gisulat, tungod kay wa sila ganahi sa balaang ngalan. Instead of Yahweh, ato na lang basahon Yahweh, di substituted ilang gilisan sa ngalang Kairos nga sa English equivalent Lord. Atong paaprubahan sa STA, Lord. Ilang gilisa Kairos nga sa equivalent wala na ko madala sila. Yeah. Libro sa STA nga nung nalikon ko ani. Unsa ko no? Ilisan o Kairos nga ang equivalent Lord. Sumala sa SDE Bible Dictionary Volume 8. Nakalimot lang ko kung sa page pero na dito article Yahweh. Article Yahweh. Kung sa ingon dito sa SDA Bible Commentary, the term Lord had replaced. Sa ito pa ang terminology ko ng Lord replaced. The term Lord had replaced. Sa spelling replace the name Yahweh. Sa ito pa ang ngalan nga Lord pinuli sa ngalang Yahweh. Muna nga, nganong nalikon ko kay sikog basa-basa na kwento na nahayagan. Sunod, unsay ilang ilis? Ang Diyos. Diara. Page 1193. The term Lord had replaced the name Yahweh. Sa ito pa, tinuod giday. SDA Bible Dictionary, Volume 8, page 1193. Itanaw ni Andin O. Tuyon. Tanaw na niya. Udakan pagid niya. Kaya nakunoy iya ha iyang tanaw. O na iya. Ito pa, pinuli ang ngalang Lord. Niya, sunod, Theos, nga ang equivalent sa Theos, God. Sa ito pa, God. Ang God, equivalent sa Theos. Theos, equivalent. Muna siya, okay? Padayon tanong, nabangkak ba ang giingon ni Jeremiah nga apan aniya karon ang bakakong dagang sa mga iskriba nagabuhat og bakak. Ang bot po sa bot bakak dili tinuod. Okay? Dili tinuod nga makagalaho. Sa Exodus 20 versikulo 3, dili ka magbaton og laing makagagahong. Muna ang bansa. Kano? Ato ning basahon dere nagaingon sa Exodus 20. Okay. Muna nga kami diri bukod yun nga dili mi mulitok sa panahon sa pagdaing, pagsimba o pagampo, dili na mo litukon. Okay, Exodus 20, dili ka magbaton og lain nga mga Elohim, ining Dios sa Hebron ni Elohim sa atubangan ko. Sa ito pa, dili na magbaton. Ang bukasabot, dili na to sa kupon, dili na to singalan na, igugmaon, kaya naman, dili ka magbaton og laing magagagahong sa atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa, wato ta magbuhat larawan nga linilo bisan sa dagway, bisan unsa. Aritas 4, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila. Bow, yukbo, down. Ni mag-alagad ka na kay ako si Yahweh nga imong Elohim, mao ang Elohim nga abuguhoan. Mga bugo siya mang Yahweh.
Tinuta. Oh. Sampul ta kang Brother June. Oh, sampul ta kang Brother June. Sampul lang. Sa managti ayon, naman kayo na yung mga fast nga mga loved ones. Kung magsigig hisgot ang asawa sa iyang fast loved ones, masuko. Bisan kinsa. Okay. Bisan kinsa masuko. Kay abuk mga buko siya mangyari mo na nga dili ka magyukbo ni mag-alagad. Muna nga Exodo 23:13 hugot siya mangyawi nagpasidaan. Okay, basahan mo to ha. Exodo 23:13. Muna nga kami, di kami maglipok og Diyos sa panahon sa pag-awi, panahon sa pag-ampo, kay siya mangyawi, di siya gusto nga magsamkit kag lain. 23:13, si Musi ang gingnan, apan may labo ta. Nagingon dire. Og sa tanan nga giingon ko kanimo, bantayan mo, og dili magahisgot sa ngalan sa uban nga mga Elohim. Kato ka, mga Elohim nga dili iya sa Israel, siya mangyawi dili siya gusto. Kung sige mo siya, dili ka maghisgot sa ngalan sa uban nga mga Elohim. Ni og dili ka maghisgot sa ngalan sa uban sa mga Elohim ni ipadungog kini sa imong baba. Dili siya gusto. Ano man, mismo kani kung mubabase ta kang Ellen G. White, si Ellen G. White nag-prove nga dili ka mag-kneel down. Atong basahon ha, Roma 11. Atong basahon ang Roma. Siya mangyawi nagpadayagid siya. Atong konre. Okay. Roma 11. Okay. Roma 11. Atong Roma adala. Roma 11. Uno nga 2:4 matingali ni ang basahon. Busa nagayon ako gisalikoy ba ni Yahweh ang iyang katawhan? Kana dili mahimo. Kay ako Israeli nun, matud pa ni Shaul. Usap, kag sa kaliwatan ni Abraham, sa banay ni Benjamin. Wala magsalikway si Yahweh sa iyang katawhan, nga daanan niyang giila. Wala ba kamo masahibalo sa ginaingon sa kasulatan mahitungod kang Elias? Nga naman, sa panahon ni Elias, na feel ni Elias na ang kanan halos ning alagad kang Baal. Oh, mo ni bulakway sa katawang Israel usay alagad ni amang Yahweh, alagad Baal. Oh, alagad Baal. Usay giingon dire, kung giunsa sa iyang pagpangamuyo sa Elohim batok sa Israel. Usay giingon niya, Grace, Elohim gipamatay nila ang imong mga mananagna o giluka nila ang imong halagan. Inunegson, kay sa diya nga lahi na po ang hari sa Israel unya, dapig na po sa kalaban, ilang butangan o mga halaran kang Baal, ilang nang himuon sa pakig imo ng basahon diya ang naana sa Osias, basahon ni mo na sa Isaias, daghan kayong gibuhat sa Israel. Okay, paday ta. O ako gibiyaan nila nga usa lamang o gipangita nila ang akong kinabuhi. Usay tubag ni amang Yahweh, apan unsa man ang giing na ingon o gitubag ni Yahweh ngadto kang Elias, adunay gibilin ako alang kanako, ito kalibo ka mga tao nga wala mga piko ang ilang tuhod ni Baal. Wala magluhod kang Baal. Sa to pa si amang Yahweh, wala magluhod kang Baal. Ang mga katawan nga iyang gi-reserve. Kaya nga naman, gusto niya nga ang iyang katawan magasampit sa iyang ngalan. Pero, naiuban, maingon, dili mabasa kay walay bawi. Okay? Ari sa tanong, kining Yahweh, dili ko nung mabasa kay walay bawi. Yes. Ang Hebrew alphabet sa tanang mga nasod, inila nga nasod ang unique nga
mga alphabet. Kaya nga naman sa ilang alphabet, wala na sila'y vowel. Apan sila mismo makabalo unsaon at basa. Ganun sa aran na-invented ang vowel sa 7th century CE, Christian era. Ganong gibutangan og vowel sa mga Masoretics tungod kay ang mga pagano nga mga Roma nagupot naman sa mga linupot, nagupot sa basahon. Unsaon nila basa. Sa to pa, 7th century, natay mabasa dire. O, napod sa kining Google, napod din sa Katoliko, nga dire. Atong basahon. Nga gaingon dire. Niya diri atong basahon ha. Sa tuig sit 500 adre. Ato ning ang bag-ong tugon adre. Adre. Ang maong kasulatan Hebro o karon ang mga Hudiyo nga Griego nga pinulungan makasabot sa kasulatan ni mando si King Ptolemy nga hubaron ang kasulatan ngadto sa Griego nga pinulungan. Oh. Kay nga naman sa tuig 283 to 83 down to 48 BC ang hari sa Egypt nga si King Ptolemy buot mohupot sa kasulatan nga ilang gibalaan sa mga Hudiyo. Gusto po sila mohupot atong kasulatan. Ang bawel nga nabutang sa mga Masoretic tuig 7th century CE, Christian era. Gibutangan og bawel para mabasa. Pero dilit lang kay ngalan ni Amang Yahweh nga walay bawel. Sa atong nahibaluan, tanang sinulat sa mga Hebro gikan sa gikan sa Genesis ngadto sa Malakias walay bawel. Pero ang mga Hudiyo makabalo unsaon pagbasa. Kita naabot kay nga naman naay sa ruling na grammar. Kita naabot ta ang niaman ta sa sa nabilong na ta sa American kanang English languages. Oh. Nakabantay mo nga dunay mga litra nga atong basahon nga bisag walay bawel. Sama ni cry. Oh, atong basahon cry, fly. Atong basahon nga fly nga puros konsonant. Mao sad ang Israel. Dry. Basahon ni. Oh, basahon ni bisag walay bawel. Kay maoy rolling. Muna nga dili lang kay sa basaho sa sinulat sa Hebro ang ngalan lang ni Amang Yahweh ang walay bawel. Kanan gikan sa Genesis pag-ingon diya nga sa sinugdan gibuhat ni Yahweh sa Elohim ang langit ug ang yuta, wala na sila'y bawel. Pero for the sake nga sila ang nagpupot, matud pa ini nga basahon 70 nagkuha ang Roma og 70 ka mga Hebro. Oh. Gitawag gianggan na siya Septuagint. Septua. Oh, Septuagint. Septuagint. Greek Bible. Moses spelling Greek. Mongkel na sa Septuagint Hebrew. Ini 70 is 70. Ang 70 nga Grego nga pinulungan 70. 70 ka mga Hudiyo nga batid sa lingwahe in other words mga Masoretic or mga Hebrew languages ilang gikuha ang 70 ka mga Grego. Ano? Mga Hebro. Karon niya atong kapuybahan niya nga matud pa
ang YHWH dili kuno Yahweh ang paglito. Atong basahon niya diya Gesenius Hebrew Grammar. Kining Gesenius Hebrew Grammar. Ang ikabulin sa ato ni mo ni ang pinakataas nga higher education on Commission on Higher Education. Ini sila. Nani sila Commission on Higher Education. Mo na sila mga tanaw nga nagtuon sa Hebrew. Unsay kingon lang ri? Gesenius Hebrew Grammar. Page 6 nagingon. Ang Yud-He, Waw-He, or YHWH, ang hustong paglitog ni ini mao ang Yahweh. Ang Gesenius Hebrew Grammar, ang paglitog kuno sa YHWH, Yahweh. Sa to pa, Yahweh. Yahweh. Sunod, dugangan na to pagpamatuod. Nagingon rin. Encyclopedia Judaica. Ining di na kita ka-argue kay naman sila ang gitawag o kinang gitawag o authoritative saying. Sa to pa, sila ang may credible. Kung sa ingon sa Judaica Encyclopedia, ang tinuod nga paglitok sa ngalan wala mawala. Daghan nga magsusulat nga mga Krisyanhon sa Kristohanon nga mga iglesia nagpamatuod nga ang ngalan gilitok na Yahweh. Sa to pa, credible. Na ay mga libro maingon nga dili Yahweh o niya dili Hudiyo, dili sila credible kaya nga naman dili man ilang tinulungan. Muna nga Yahweh ang paglitok unya maupod ang SDA atong kining libro sa SDA ang author ani mao si Don F. Neufeld. Kini si Don F. Neufeld usa ka Hudiyo nga SDA. Unsa iyang pamatuod? Nadiri. Mismo gani diri ko nalig-on sa sinulat sa SDA nga nagaingon ako naman itong gimata nga it more correctly represent the original pronunciation. Dara. Nagaingon. Why it's the WH for this the transliterated form Yahweh. Ang iyang transliterated form Yahweh is given because it more correctly represent the original pronunciation. Is the Bible o dictionary preface will nga kung maghisgot o original ng pronunciation ang YHWH Yahweh ang sakto more correctly represent the original pronunciation. Sa ito pa, Yahweh. Sunod na atong basahon. Nagaingon diri leksyon sa eskwela sa Batika sa SDA. Release October to December, last quarter sa leksyon. Nagaingon diri karong adlaw ang labing maayong paagi sa paglitok sa upat ka litra gitawag og tetragrammaton sa ngalan sa Dios sa YHWH mao ang Yahweh. Sa to pa giaprobahan sa SDA nga publication. Una nga kini siya nga ngano nga dili mi magsampit sa ngalan sa Dios, maglitok og Dios sa panahon sa pag-ampo, sa panahon sa pagsimba tungod sa Exodo 20 versikulo 3 o Exodo 23:13 nga
dili nato litukon ang ngalan sa laing makagagahom. Muna nga kami kay nga naman kay kining Lord sa atong study sa The Illuminati 666 ang kahulugan sa Lord. Lord meaning Baal. Meaning Baal. Kunya kung atong basahon ang Baal is the opponent of the Almighty. Kalaban sa labaw makagagahom. Baal, opponent. Muna nga, wa gid me opponent to the Almighty. Muna nga, dili gid me magsampit sa makagagahom nga dili siya mangyawi. Opponent to the Almighty. Kinsa si Baal, kalaban sa labaw makagagahom. Muna nga kami hugot yun nga dili mi magsampit og Lord. Kaya nga naman iniwi si Lord replacement. Ya ikaduha kung atong tres apon si Lord Baal. Unya atong tres apon si Baal kaning kalaban. Unya atong tan-awon kung natay Lord no sa Google. Dako kayo kinsa si Baal. No. Mo ba na spelling? Ay ba to? Ay. Naana sa i-type na to sa Google, i-type Baal. Dako kayo to sa ubos. Demon. Demon. Sa to pa, dili mi magsampit kang Baal. Kaya nga naman nag-ingon siya mangyawi, dili ka mo magsampit og laing makagagahom. Kaya nga naman mismo si Satanas nagpasimba kang Yeshua. Diba? Atong Umanyas bautismo, nagpuasa siya 40 ka adlaw o 40 ka gabi, giduol siya ni Satanas. Sige, yung Satanas, nakita, at ato ta sa last nga portion, nakita mo ba ang kahimayaan sa kalibutan? Ihatag ko ng tanan kanimo kung muhapa ka nako o musimba. Sa to pa si Satanas magpasimba. Okay. Muna nga kini si Lord ngalan nga padong yapon ka Satanas. Basa ta. Natay basahon. Nagaingon ko. Notoy komentary sa SD nga akong nabasa nga ang ngalan nga ipatik mamabot raman tayo no niya atong basahon nagaingon diri Pingalayag 13 ato ning basahon niya o mitindog siya sa baybayon kinsa man si Yokanan nga namang tuwa siya sa baybayon sa isla sa Patmos tungod sa milagro nga wala mapatay sa Roma si Yokanan munang bilanggo siya dito sa isla sa Patmos. Ining isla sa Patmos walay tao nagpuyok muna nga dito siya gibutang kay si Nero ang naghukom sa iya. Nero si Emperador Nero sa panahon ni Nero. Okay, Brenta, unsay kingon dire? Nagayon, sa baybayon sa dagat og nakita ko ang usa ka mananap nga mapintas nga migimaw sa dagat. Ang dagat sa atong naibawan sa lecture sa mga pastor sa SD o sa mga liman, ang dagat usa ka dakong hutong sa tubig. Ang tubig nagarepresent sa katawhan. O nga adunay napulo ka buok sungay o ito ka buok ulo. Sa to pa ang ulo representa og kingdom
Sa to pa ang tibuok kinining mananap na nakita ni Juan Revelador, ang iyang location, ah, ang iyang area of responsibility ito ka ulo. 7 heads. 7 heads. Ang tibuok kalibutan gi-control sa 7 continent of the world. 7 continent. Kontinente. Continent of the world. 7 continent of the world. Karon, padayon ta. Lagay mo diri. Nga adunay napulo ka buok sungay o 7 ka buok ulo o ang iyang sungay nga may napulo may diadema o sa iyang ulo ang ngalan sa pasipala. Okay? Ang ngalan sa pasipala nga normal na nagikuan sa SDA kay diha magkugikan vicarious. Vicarious PDDA. Mao ni ang ngalan sa pasipala PDDA. Mao kali na spelling kung nasiya po PDDA. Vicarious PDDA. Nga diha siya nga sungay o didima nga siyang ulo may ngalan sa pasipala. Dos, ug ang mananap nga mapintas nga akong hingkitan sama sa usa ka leopardo ug ang iyang tiil sama sa tiil sa usa ka uso ug ang iyang ba sa leon. Ano man, anong gisimbolo og leon? Kay ang leon nga mupaak bangis way ko kaluoy. Muna nga kini nga mananap wala ni ko kaluoy. Ug kaniyang gihatag sa dragon ang iyang gahom. Ang dragon sa Pinayag City mao si Satanas. Ang dragon si Satanas. Okay, gihatag sa dragon ang iyang gahom ug ang iyang trono. Karon ari man ta sa ining Vatican. Ining Vatican is gitawag ni siya Latin language. Latin. I-translate nato ni siya sa English matod pa sa dictionary. Latin. A place of devil. Dapit ni Satanas. Ito kuno ang Vatican dapit ni Satanas. Ito pa, ang iyang trono gihatag niya sa mananap ug ang pagbulutan. Ug nakita ko sa iyang mga ulo ingon sa dunay saman nga ikapatay nga naayo. Kanus namatay ang pagdominyo sa papal supremacy. Ang pasabot nako kung atong ibawan 1260 ka mga katuigan ang pagdominyo sa mananap o sa papal supremacy. Na sa history, papal supremacy. No sa ilang gibuhat, gipangpatay, supremacy. Mabitaw nga si Cardinal Sin sa wakas siya mamatay, nangayo siya apology sa mga tao nga gipangpatay ang mga kaliwat niya to nga ilang gipangpatay nga gipangpuo gitawag og genocide. Patay nga gidinaghan, genocide. Sa spelling genocide. Genocide. Okay, patayin ka. Okay, o ganus siya namatay 1798 si General Berther ang sundalo, si General Berther ang sundalo o nasod ni sa Pransya nga mao si Napoleon Bonaparte. Mao'y presidente si Napoleon. Iyang giorderan si General Berther Bonaparte.
nga gubaton ang Roma o gidakop ang Pope o gibilanggo dito sa United Nations ilang gideclare nga the Rome is no more ang Roma kuno no more independent nation. Dili na siya nasod ilhon nga nasod. Unsa giingon diri? Doon na siya samad nga ikamatay apan na ayo. Kanus-a gideclare na po sa United Nations ang Roma nga usa na ka ecclesiastical, social and political and ecclesiastical state. Ecclesiastical state. January 10, 1929. Nabalik ang Roma nga ingon nga nasod. I-declare sa United Nations nga the Roma or the Roma is recognized as a political and ecclesiastical state. Kung sa gingon, doon na siya samad nga ikamatay apan naayo. O ang tibuok nga yuta sa kahibulong mingsunod sa mananap nga mapintas. Okay? Ning sunod. Ining mananap nga mapintas nga atong nakita mauni ang papasi. Mananap nga mapintas papasi. Karon o sa kahibulong ang mga tao sa tibok naong siyota lingunot sa mananap nga mapintas. Niya. Natay mabasa. Okay. Natay mabasa. Mount Zion Reporter. Ining Mount Zion Reporter, usa ni siya ka nasudnong kining pamantalaan saba sa ikubalin sa Torres Pilipinas, Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, munay ikubalin diri sa Israel, itawag siya og Mount Zion Reporter. Niya. Mount Zion Reporter, unsay giingon, ang mananap nga mapintas mao ang pagkasi, maoy nag-ilis sa ngalang Yeshua ngadto sa nag-ilis sa ngalang Yeshua mo'y nag-ilis sa ngalang Yeshua ngadto sa ngalang Jesus. Ang mananap nga mapintas maoy nag-ilis sa ngalang Yeshua ngadto sa ngalang Jesus. Kanus nag-Christianize kay kini Jesus, in other words gitawagan nila ni sila og Christos. Kanus sumala sa history nag-Christianize ang Roma. Kanus gikan sa 10 century CE ngadto sa 11 century nag-Christianize ang Roma. Daghan ang gi-Christianize sa Roma, usa niini ang Spain. Nag-Christianize Spain, yang Spain mo na nag-Christianize sa Pilipinas. Mo naabot si Magellan, nag-introduce sa sumasa history kung atong basahan, ang gigamit sa Roma mao ang Knights of Columbus, Key of Sea.
i-11. Mao ni ang grupo nga nag-Christianize sa tibuok kalibutan. Ingato sila si Europe, ilang Christianize, usa nini nilawat ang mga Spain. Ang Espanya ning ari sa Pilipinas, ilang gidala diri gipatuo cross o si Kristo. Mawitaw sila bulabo dili gusto Christianity ning al-kontra mo ning Christianize sa Roma kini si ang Pilipinas. Unya usa ki Christianize kay pagka tuig 70 wala na may Israel, nagpuyo dito sa Israel, wala na may mga Israelita hangtod sa sagatos hangtod sa 10th century CE giadto gigubat ang mga Muslim ang nagpuyok dito sa Israel. Muslim nang lupot ang mga Muslim gipulihan sa mga pari ang Israel. Ning revenge ang Muslim, naghimo sila grupo. Unsay ngalan sa ilang grupo nga nagpalig-on sila, ilang ginganlan o jihad. Pakigbisog ni Allah. Gigubat na po sa Muslim ang Jerusalem, napildi ang mga pari o nagkatlaat. Moni ang history nga kining religion. Akong gitanaw na mga plaka ron sa Katolik ron. Nahanas natin dahan niya nga year 500 atong no sa to nga naghimo sila celebration ang Katolik 500 year of Christianity. 500 year of Christianity. Sa Manila na sila na sa ulo. Nga naman, kay ang religion sa Katoliko mao ang Christian. Mao na religion sa Romano Katoliko. Kay ang Romano Katoliko is a only sect. Kining SDA, sect po na siya. Delete na siya religion ang SDA. Sekta. Sa to pa, daghan ang nalikop sa pari nga ang religion gyud sa Roman Catholic mao ang Christian. Dinhi sa tibuok kalibutan, tulo ang kiki dinhi sa kalibutan sa religion. Pinakadako nga religion sa tibuok kalibutan, tulo. Number 1, Islam. Friday sila. Friday, Judaism, Sabbath. Dayon ang Christian Sunday. Tanan nga ning dawat kang Kristo, gitawag siya Christian Sunday. Muna siya. Muni muni ang among discussion nga nagbatbat nga sa sinugdanan nga ang ngalan ni Amang Yahweh iyang gihatag kang Mose, unya do na siya palaod nga gihatag kang Mose, pag-ingon niya nga Shemi li ulam. Sa to pa, ulam means forever. Ano mang forever, definiteness napagay unchanged. Sa to pa, unya nga nang dili may mo sampit umulitok sa ngalang Dios sa panahon sa pag-ampo, pagkanta o bisan unsa, dili mo nulitok. Gawas lang sa lecture kay amo nang ilikyo, pero at tracing na gani dili na mo litoko ning pulong Dios. Nga naman kung ato ning lantawong Dios, another name, another entity, dili gid ni siya hubad. Nga naman mo may sulti sa mga pastor sa diha pa ko sa una. Ang sulti sa mga pastor, translation. Ako doon ako'y gipungutan ng Doctor of Philosophy, si Alex Cepeda. What gid siya
Wa ko magdoktor tungod sa akong kasuot, sir la kong tawag, pangutana ko, sir, na ako'y pangutana, bisag gusto nyo pangutana, mga doktor o philosophy. O sir, kaning Biblia ba na to, sir, kabantay ka? Sabi ni Saya, Juan, sa English dyan. Juan, diyan sa English dyan. Kung siya iyan to ba? Siya, maunay sayop sa Biblia nga wala may baulis mga tao. Kaya kung naabuhi pa ng mga Bible scholar, ako silang question nun. Asa sila nagbase sa grammar? Nga ang proper name cannot be translate. Gusto ko no? Yan ganito. Cannot be translate ang proper name. Proper name cannot be translate. But it can be transliterated. Siya ay nagkuhan. Siya mo rin siya transliterated. Ato rin ko na transliterated. Kung sa'yo kahulugan sa transliterated, bringing sounds into another language with the same sounds. Ano siya? Bata na ko, Jim, Alexander ko. Matugog Saudi Arabia, mausap ang pagkasulat sa akong ngalan, apan ang pagbasa Alexander. Una yung kitawag o transliterated. Dili matranslate pero matransliterated. Sama siya sa Greek. Ang Greek walay alphabet nga Y, pero naa sila sounds nga Y. Ang Greek walay W, pero naa sila sounds nga W. Niya. Unsa mao na to pag-transliterate ang Hebrew nga sounds nga ya. Ya. Ang iya sa Greek, ang iya, I o A, ya. Ang we sa Hebrew, mao ang U o A. Ya, we. O nag-pusabot o transliterated. Bringing sounds into another language with the same sounds. Dili na parehag litra, apan maora ang bigkas. Ya, ya, we. Yahweh. Muna siya. Muna siya nga atong makuan nga matud pa sa mga pastor ang Jehovah translation or transliterated. Transliterated gikan sa Yehovah. Okay. Dunay nabasa nako nga ang Yahweh ilang i-change o Yehovah. Na Bible na Katoliko na footnote nga ang Yahweh i-change o Yehovah. Panahon ni Peter Galatin sa 15 nga gihimo ang Y gihimong J, ang W gihimong V. Ganuman kay ang V nga sa sinugdanan ang W duha ka V. Muna nga Jehovah. Ang W gihilisan nila V, muna nga Jehovah. Apan Yahweh. Kaya nga naman, sa Biblia, sa pinariya, hallelujah. Walay hallelujah. Hallelujah. Walay hallelujah. Ang ya nag-represent sa ngalan Yahweh. Halil means daiga si Yahweh. Hallelujah. Muni siya. Muni nga muprove yun ni nga dili gid pwede mosampit og lain. Kaya nga naman, kung gingon si amang Yahweh, usa ra gid iyang ngalan. Una nga di tam gisgot og lain ngalan nga naman. Number 1, Isaias 42:8. 42:8. Nag-ingon, I am Yahweh o Anoki Yahweh who. Ang gigamit niya ho singular. Ho Sheme. Ang ho Sheme that is my name. Sheme, Shem, name
me my name. That is my name. Ito pa, singular din siya. Anuki Yahweh Hu Shemi. Singular gigamit ni Amang Yahweh. Hu Shemi. Sunod, nga pamatod anak singular. Matod pa ni Yasua. Matthew 6, 9. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Wa yun, mag-iyon, hallowed be thy names. Wala. Singular yun. Sunod, Zacarias 14:9. Kung mo sa'yo. Ano ni? Zacarias 14:9. Niyatong adlaw usara si Yahweh ug usara iyang ngalan. Usara ang iyang ngalan. Iyang ngalan. Iyang name. Ano na? Artol. Usara ang iyang name. Una nga, kung mag-isgot ang Lord, ang Lord title. Kung atong basahon ang Efeso, kung ako masayo, may kita mo distinguish niya, ha? May kita mo distinguish sa mga tao niya. Kung ari ang mayor, honorable mayor gid ang atong gitawag. Dili natawag og kapitan. Kung ari ang gobernador, gid ang atong gitawag. Kaya nga naman, mao niya ang iyang title, iyang ngalan. Pero sa labong makagalaho, ang iyang ngalan labaw sa tanang ngalan. Kato pa, ang tao gibuhat ubos sa manulunda. Diri nga level manulunda. Moni ang angel. Angel. Diri ang tao. Unya, ang title nga Lord, ang tao ra man na. Nganong atong i-title kang Ama Yahweh nga murag discriminate or murag atong ipakaubos si Amang Yahweh nga ang iyang ngalan ngalanan lang nato siya ngalan nga iya sa tao. Ang binisaya sa Lord, Ginoo. Pang tao ram na siya nga titulo. Muna nga naamon siya yung ngalan, pwede Aba Yahweh, Aba Yahweh. Dili nato siya nganlan pang label sa tao ano man. Nay mga Lord, landlord. Landlord. Gambling Lord. Gambling Lord. Sunod smuggling Lord. Muna nga atong mura bang i-label na to siya sa Lord. Landlord, gambling Lord, smuggling Lord, drug Lord. Nga naamagit siya ay pangalan nga tinuod. Unya, niya ay teksto nga gibantayan nako nga mao'y gamiton sa mga pastor nga sumala sa Exodus 20 versikulo 7 nga dili mo gamiton ang ngalan ni Yahweh sa pasipala. Gamiton. Murag na sa Exodus 20 versikulo 7 ni. Kung masayo, gamiton. Dili mo gamiton ang ngalan ni Yahweh sa pasipala. Sa Hebro, pasipala. Sa Hebro, di man cake ang gamit dito. Di man cake ang gamit sa Hebro. Ang gigamit dito diri, make man. Make. Tanaw na to. Adres sa Hebro. Ang cake, lahi ang cake. Atong basahon ang cake. Naman ko'y Hebrew Dictionary. Dili cake ang gigamit sa Hebrew sa Bible. Pag-ingon nga, dili mo na ilang ikuan nga, dili mo gamiton ang ngalan. Wala. Niya, naman ko'y dictionary diri. Ang cake diri,
sila nga dili gamiton mo ni. Oh. Okay, niya. Ano dara. Laka chot. Okay. Dara. Kiyo man ni, dili kan. Lako kot. Lako kot. Dili lakachot. Lakukot. Lakukot. Lakukot ang tik. Lakukot. Lakukot tik. Unsay gigamit dito sa Hebro. Akong basahon diri sa Hebro. Nya diri. Pagkara. Exodo 20 safety man ni, safety. Okay, atong basahon. Exodo 20 verse 7. You shall not take ang kanya, pero ang gigamit diri dili one kasi Ode, atong basana lotesa. Lotesa. Ni ang mi kay esa. Lotesa. Lotesa. Ang gigamit diri mi. Sa to pa ilang gipasuha para di gyud mahadlok ang mga tawo nga dili nato gamiton. Kay orang kay yung dili nimo gamiton ang ngalan ni Yahweh sa pasipala. Ang but usabot dinhi ug atong basahon ang Exodo 23 Exodo 20 versikulo 7. Mo ni ang pagkanaunta niya kung gihubad sa sakto. Nagingon diri versikulo 7 nagingon diri dili mo himuon ang ngalan ni Yahweh nga walay pulos. Kanang sa pasipala lasyaw. Ang lasyaw kanang worthless, walay pulos. Worthless, walay pulos. Totoo ba unsay gingon diri? Lotesa. Ayaw himua ang ngalan ni Yahweh nga walay pulos. Totoo ba worthless? So, sa pagi, magsampol ka. Pananlitan. Si Huilit Alger, maghatag sa kuha o Hilit Alger, maghatag sa kuha cellphone nga mahal kayo. Buta to 20,000 ang presyo. Dili na ko gamiton. Nagpulos ba ang cellphone nga gihatag ni Huilit? Wala. Way pulos. Ano man? Huwag man ako tagay pagkagat. Sa to pa, siya diha nga siya mangyawi, iyang gihatag iyang ngalan ug dili nato gamiton unsay gingon do. Ayaw himua ang ngalan ni Yahweh nga walay pulos nga imong Elohim. O dili siya mag-isip nga walay sala miadtong naghimo siyang ngalan nga walay pulos. Kato pa, lasyaw. Kung di nato gamiton, lasyaw. Walay pulos, worthless ang ngalan ni Yahweh. Mao na usahay nga ang mga maghuhubad ilang paluagan angkon nga masimang ang mga tao sa pagsabot. Dili gamiton kay nga naman naningon ayaw gamita ang ngalan sa ni Yahweh nga imong Elohim sa pasipala. Una nga dili gamiton. Nya kes apon ni nato dili day moybot usabot. Kay lotesa man ayaw himua na kay lakukot ang take. Ang take, lakukot. Kung lakukot ang gigamit, sakto na dili na ito gamiton kay magkapasipala. Pero ang gigamit, lo kaysa mi ayaw himua ang ngalan ni Yahweh nga walay ulos. Mao ni ang mga binuhatan sa mga Bible scholar nga naghimo og dili na mao. Mo na nga kami balik
balik ni nga original ang kuwan. Okay? Taas naman, basig na sila'y inquiry, akong pagkagat sa atong gilecture bahin sa pangalan nga ang ngalan hugot yun ni nga nagparo nga ngalan niya mangyawi litukon o niya among gipamatudan nga alat nga ngalan niya mangyawi wala hubara o sumala sa mga referensya nga nung nag-look at referensya tungod sa translate nga naman na-compile ang Roma o ang Griego. Na human una ang Griego, ang ilang ngalan, mao ang Septuagint. Septuagint. O niya ang Roma, na-compile po ilang ginganlan o Vulgata. Vulgata. Vulgata Latina. Nag-compile sila. Muna nga sa diha nga among natris apan nga dunay anomalya kaya nga naman dunay prophecy nga ang ngalan ni Amang Yahweh nga sumala si Jeremiah 8:8 nga ang bakakong dagang sa mga eskriba nagabuhat og baka. Kanus saan hitabo sa tuig ka 200 to 300 na bakak ba ang sulti ni Jeremiah nga ang mga eskriba nagbuhat og bakak? Yes, ilang gibuhat ang bakak nga naman tanang ngalan nga dili tinuod bakak. Unya atong ibawan ang bakak usa niini Baal, atong ibawan nga ang Baal kalaban mo ni siya. Okay, basin si Dr. Eber na siya ikapangutana or si Dr. John.